chapter 12 in Filipino. 6 na araw bago magpaskwa, dumating si Jesus sa Betania, sa nayon ni Lazarong binuhay niya. Dito naghanda ng isang hapunan upang parangalan si Jesus. Si Marta ang nagsilbi. Si Lazaro naman ay isa sa mga nakahilig sa mesang kasalo niya. At kumuha si Maria ng kalahating litro ng dalisay na nardo, isang mamahaling pabango, binuhos ito sa mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok, at humalimuyak ang bango sa buong bahay. Datapwat ang isa sa kanyang mga alagad, si Judas Iscariote, na magkakanulo sa kanya ay nagreklamo. Bakit hindi na lang ipinagbili ito at ang pera ay ibinigay sa mga dukha? Ang halaga nito'y katumbas ng sweldo sa isang taon. Hindi niya ito sinabi dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga dukha, kundi siya'y isang magnanakaw bilang takapag-ingat ng supot ng salapi, siya ay malimit siyang nangungupit. Huwag ninyo siyang pakialaman, wika ni Jesus. Inilaan niya ang pabangong ito para sa araw ng aking libing. Lagi ninyong kasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi. Samantala, maraming Hudyo ang nakabalitang naroroon si Jesus. Naparoon sila hindi lang dahil kay Jesus, kundi upang makita si Lazaro na kanyang binuhay. Kaya binalak ng mga pinunong saserdote na ipapatay si Lazaro, sapagkat dahil sa nangyari sa kanya, maraming Hudyo ang nagsadya kay Jesus at sumampalataya sa kanya. Kinabukasan, napakaraming tao ang dumalo sa pista. Nabalitaan nilang si Jesus patungo sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas upang salubungin siya. Sumisigaw sila ng, "Hosana! Mapalad siyang pumarito sa pangalan ng Panginoon! Mapalad ang hari ng Israel!" Natagpuan ni Jesus ang isang bisirong asno at sinakyang ito ayon sa nasusulat, "Huwag kang matakot o anak na babae ng Siyon. Tignan mo ang iyong hari ay dumarating, nakasakay sa isang bisirong asno." Sa pasimulay, hindi naunawaan ng kanyang mga alagad ang lahat ng ito. Nang makabalik na si Jesus sa kanyang kalwalhatian, sa kapalamang nila, naunawaan ng mga ito ay nasulat tungkol sa kanya at ginawa nila sa kanya. Ngayon, patuloy na ipinamalita ng mga kasama ni Jesus na si Lazaro ay tinawag niya sa pinaglibingan dito at binuhay. Sinalubong siya ng maraming taong nakabalita sa himalang ito. Kaya ang mga Pareseyo'y nagbubulong-bulungan. "Tignan ninyo, wala tayong mararating nito. Sumusunod na sa kanya ang buong mundo." May ilang Gregong sumama sa Jerusalem sa panahon ng kapistahan upang magsisamba. Lumapit sila kay Pilipeng taga Batsaida ng Galilea at nakiusap, "Ginoo, maaari po ba naming makita si Jesus?" Nilapitan ni Felipe si Andres at sinabi ang kahilingan. Silang dalawa naman ay lumapit kay Jesus at sinabi ito. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Sinabi ko sa inyo ang katotohanan. Maliban mahulog sa lupa at mamatay ang butil ng trigo, mananatili itong iisa. Ngunit kung mamamatay, mamumunga ng marami. Ang taong umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang napupuot sa kanyang buhay dito sa lupa ay magtataglay nito sa buhay ng walang hanggang. Sino mang naglilingkod sa akin ay kailangang sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, nandoon din ang aking lingkod. Pararangalan ng aking Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nagugulimehanan. Ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Hindi sapagkat ito ang dahilan kaya narito ako ngayon.
Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. At may narinig silang tinig mula sa langit. Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang iba sa mga naroon ay nakarinig nito nagsabing, "Kumulog!" Sinabi naman ng iba, kinausap siya ng isang anghel. Sinabi ni Jesus, ang tinig na ito ipinarinig para sa kabutihan ninyo, hindi sa akin. Ngayon na ang paghatol sa sanglibutang ito. Ngayon itataboy sa labas ang prinsipe ng sanglibutang ito. At kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ay palalapitin ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Nagsalita ang mga naroon. Narinig namin mula sa kautusan ng Kristo ay mananatili magpakailanman. Paano mo masasabi na kailangang itaas ang anak ng tao? Sino ba ang sinasabi mong anak ng tao? Sinabi ni Jesus, maikling panahon na lamang na masamin ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama ninyo ang ilaw bago kayo abutan ng dilim. Ang lumalakad sa dilim ay hindi alam kung saan siya pupunta. Ilagak ninyo ang inyong pagtitiwala sa ilaw habang nasa inyo ito, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Pagkasabi nito, umalis si Jesus at nagtago sa kanila. Bagamat nakita nila ang maraming himalang ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila sumampalataya sa Kanya. Nangyari ito upang maganap ang salita ni Propeta Isaias. Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ito ang dahilan kaya hindi sila makapaniwala tulad ng sinabi pa ni Isaias. Binulag niya ang kanilang mata at pinatigas ang kanilang puso upang hindi sila makakita sa pamamagitan ng kanilang mata, di makaunawa sa pamamagitan ng kanilang puso, ni manumbalik sa akin at sila'y pagagalingin ko. Sinabi ito ni Isaias pagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at siya'y nagsalita tungkol sa kanya. Gayunman, maraming sumampalataya sa kanya maging sa pinuno ng mga Hudyo. Ngunit dahil sa mga Pariseo, hindi nila inihayag ito sa takot na paalisin sila sa sinagoga. Gusto pa nila ang papuri ng tao kaysa papuri ng Diyos. At malakas na sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin lamang sumasampalataya, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakakita sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito sa sanglibutang bilang isang ilaw upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi manatili sa kadiliman. At tungkol sa sinumang nakinig sa aking mga salita, ngunit hindi naman ginanap, hindi ko siya hinahatulan, pagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito. May isang hahatol sa sinumang ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang sinabi ko ang hahatol sa kanya sa huling araw, pagkat hindi ako nagsalita mula sa aking sarili. Ang amang nagsugo sa akin ang nag-utos kung ano ang dapat kong sabihin at paano ko ito sasabihin. Alam kong ang kanyang utos ay naghahatid sa walang hanggang buhay. Kaya ang sinasabi ko ay yun lang ipinasasabi ng aking Ama.